What's up guys? Kakatapos ko day off ako, kakatapos ko lang mag treadmill. So, umattend ako ng ng online class ko dito sa dialysis training. They're talking about yung importance ng RO water machine, which is yung reverse osmosis na yun yung ano ba tawag dito? Nagre-regulate ng ng magandang quality ng water para hindi walang para ma-make sure na walang contamination sa tubig. Yan, so mahalaga. What's up guys? Costco tayo ngayon. Oh, Ay, ganda ng shoes mo. Pang Valentine's. Valentine. Valentine's. Valentine's. Bili ako nito, Bel. Bili ako, tas lagay ko from Mark. Oo, sige, gano'n na. Kunwari ikaw Oo. nagbigay. Para Para sweet. sige. Ikaw na gumawa, ikaw na umano ng... Tapos bigay mo sa akin. Sige, sige ko sa'yo. Happy Valentine's! Dati guys, hate na hate ko yung Wala. Hindi tayo niyan, maganda yan. Sa ibang supplement. Sige. Next time. Alam nyo guys, dati hate na hate ko talaga tong section na to. Yung mga mga supplements. Kasi parang yung mga magulang natin, 'di ba, dito nagtatagal. Ngayon tayo na yung nagtatagal dito eh. Nakakatuwa guys, sobrang daming sample ngayon. Tatandaan ko tong araw na to. Ano ba to? Wednesday. Ang daming samples. Samples. Ayan na guys. Ay, sana may makuha pa ako. Ay, wala na. Hindi, meron pa. Kukuha siya. You work here today, huh? Guys. Sample pizza. Up, kami nag-time travel. Nandito naman kami ngayon sa Wegmans. Ay, may ito. Grilled lemon garlic. Ayan, parang masarap yan Saka ito yung gusto ko. Ito, fish yan. Alright guys, dialysis, 5th week, end ng 5th week ko ngayon. Success naman, medyo na-polish ko yung pag-set up from start to finish hanggang sa, alam niyo yun, tatanggalin yung yung needle hanggang sa mga ina-order yun yung mga clamps, kinaklamp yung yung 'di ba pag i-dress mo yung sa yung saan ka nagtusok. Oh my god, tingnan yung sakyan ko. Nag-snow ngayon guys. So success naman. Masaya ako kasi naging comfortable na ako sa galawan dito. Hindi ko na nga pinapatayo yung tech ko eh. Sabi ko ako na rin magba-vital para kayang-kaya ko kahit walang tulong. So yun, uwi na muna ako guys. Grabe, papalusawin ko muna itong mga to. Pero tingnan natin kung kaya ng windshield. Nako. Alright guys, success ngayong week 5. Na-achieve ko nga yung gusto ko ma-achieve. Nakapag-cannulate pala ako dalawang ngayon, pasyente. So, okay naman. Tapos yung mga iba, mga central venous catheter, or CVC,
Nakakapag lahat, sabi ko lahat ng lahat ng mga patapos na treatment ng mga CBC bigay niyo sa akin. Tapos ako na rin magre-rinse back. So success naman, no. Wala kahit na, tinitignan na lang ako from malayo yung preceptor ko. Sabi niya, "Oh, kaya mo na kahit walang kahit nakapikit ka na." So, okay naman, may mga konting hiccups lang na tinatanong ko naman na, "Ate, nakalimutan ko, paano mo nga ba 'to?" Parang ganoon. So, at the end of the day, na polish ko naman, masaya ako, masaya ako. Hi guys, itong lunch ko ngayon. High protein. May egg white ako, may chicken, na akong kamote, and good fat ay avocado. Day F, day F, day off namin ni Ika. Ayan na naman siya, naglilinis na naman siya. Mamaya masungit na naman siya sa mga kanto-kanto ng bahay. Usapang nursing, bakit ba mahalaga na na maganda hanapin niyo yung niyo, yung parang sweet spot ng niyo, ng nursing career niyo. I mean, magkaiba kami ni Nika kasi si Nika siya, alam niyo yung kung saan siya nasanay, gusto niyang i-keep yung rhythm niya doon kahit mahirap. kahit siya, kahit natutoxic na siya doon. So ako iba ako eh. Ako iba kasi ako. Ay, masasanay ako pero pag hindi ko naramdaman talaga yung hahanapin ko rin talaga yung yung para maging okay yung rhythm ko. Kasi tawag dito parang ako I don't mind na na magsimula ulit pero alam niyo yun. Ma-feel ko na para sa akin talaga yun. So yun nga yung dalawang klase ng ng nurse, ng isa na parang yung masasanay na siya doon kahit alam niya yung load medyo heavy, kahit heavy load pero sanay na siya. Well, naman sila eh, nag-a-adapt naman sila sa ganon. Pero meron din yung mga katulad ko na pag naramdaman nila na parang hindi para sa akin to, lilipat. So, okay lang naman yun eh, no? Basta masustain nyo yung nyo, yung lifestyle nyo. Tsaka yung balance ba? Balance nyo sa buhay nyo na yung work-life balance, yung kung yung work mo ay parang okay naman sa'yo, na kasama kasi sa buhay mo yun eh, yung work eh. Yun yung mo eh, yun yung parang magsusupply sa'yo sa susupply ng ng needs mo. Kapag nyari nagde-day off ka, yun naman yung buhay eh, yung pamumuhay mo eh, nasusustain mo na yung pamumuhay mo eh. Kasama kasi yun yung sinasabi ko, kasama yung work. Kung ano bang pakiramdam mo sa work mo, kung baga parang satisfied ka ba doon, masaya ka ba sa work mo, ganyan. Kaya para maituloy mo yung mo, yung living situation mo. Yun. So ako, nung nasa rehab ako, parang feeling ko hindi siya para sa akin. Si Nika, nag-enjoy naman siya. May araw na medyo toxic. Siyempre, you're dealing with a lot of people. Hindi naman ibig sabihin na hindi ko kaya yun. Kinaya ko naman, pero parang hindi para sa ko. Hindi ko style, hindi para sa akin yung ganun. Alam ko marami rin sa inyo no. May mga nagko-comment na okay ba sa rehab? Okay naman dun, no. Siguro para sa mga may med-surg experience, maning-mani lang yun sa inyo. Pero siguro depende na rin sa institution kung paano sila mag-manage ng mga tao. Kasi ako eh, medyo allergic ako sa masyadong tinitignan, yung parang ganun. So, yung patients and yung nursing fundamentals ay wala lang.
yung mga nursing routines, wala lang naman yun. Parang kayang-kaya. Pero pag yung institution, medyo parang ano, alam mo yun, masyado kang minamatahan, masyado kang minamicromanage. Medyo allergic kasi ako sa ganun. Kumbaga parang it's easy to forget yourself. Parang ganun, para sa akin. Pero may mga tao na malala kasi, kaya yung mga ganun, kayang isipin na, hindi ako magpapastress, parang ganun. So ako parang minsan magtatago ako sa sulok eh, parang mabibwisit ako, i-overthink ko. Bakit naman ganun sila? Parang ganun. Kasi siguro, ano, yun yung time na parang naisip ko na kailangan mag-move on na ako. Parang hindi sa akin, hindi para sa akin to. Parang dito ako magkakasakit pag masyado akong tinitiis yung ganito, yung, alam mo yun, yung nagsisinungaling ka na lagi pagpasok mo. Yung parang iisipin mo, nakakayanin ko to, kayang-kaya ko to. Pero hindi talaga. Ako lang naman yun, no? Iba yung ibang tao. Si Nika kasi strong yung personality niya. Pag pumasok siya doon, alam niyo yung kahit may mga ganap na mga medyo nakakainis, kayang-kaya niya, tapos kaya niyang isipin na sa next duty, parang wala eh, ganun lang eh. Tatanggapin mo lang ganun eh. So ako, iba ako eh, kasi talagang, alam mo yun, parang maiiwan talaga sa akin eh, kapag, alam mo yun, nag-a-add up yun na reason na para palitan ko. Well, actually, yung kahit saan naman tayo may challenges, pero yun nga, may sinabi, kung narinig nyo na yung choose your own battle, diba? So ako, ganun yung sa akin ngayon, kaya lumipit ako sa dialysis. Um, Alam kong ano, hindi naman to straight road. Parang nararamdaman ko na rin, although training pa rin, ano, nararamdaman ko na rin naman na yung ano ko, yung parang medyo road bumps na. Nasa ano na ako. Parang hindi na siya smooth road. Nararamdaman ko na yung ano, medyo bumps sa road. May mga challenges na. Yan. So yun lang naman, kung kayo ay nagbabalak lumipat ng unit, piliin nyo yung ano, parang choose your own battle. Hindi lahat ng unit na lilipatan nyo ay magiging madali or magiging para sa inyo agad. So okay lang naman yung ano, okay lang naman yung testingin nyo. Kasi hindi nyo talaga malalaman eh. Minsan sasabihin na sabi-sabi lang, ganito mas maganda sa ganito, mas maganda sa ganyan, lipat ka sa amin, ganito lang ginagawa namin. Minsan yung mga sabi-sabi, ano eh, tawag dito parang sabi-sabi lang yun eh. Pero hindi mo talaga malalaman kung hindi mo may experience eh. Kasi yung ganun, yung sa rehab, narinig ko rin lang naman yun sa mga, ganun, sa sabi-sabi, yung ganito, try mo dito, ganito lang naman ginagawa namin. Pero nung na-testing ko na, medyo hindi pala para sa akin. Hindi ko naman generalize lahat ng rehab facility. Alam niyo yun, parang para-parehas. Siguro lang, hindi ko lang nagustuhan yung ano, yung na-experience ko, management-wise, kung saan kami ninika noon. I mean, andun pa rin naman siya. Pero para sa akin, parang may impact yun sa ano ko, daily living ko. Kumbaga parang nagde-day off ako, tapos naiisip ko na parang, ay, papasok na naman ako sa ganito na naman ma-encounter ko. Alam niyo yun, parang nagde-day off ako, pero nai-stress ako, iniisip ko yung may encounter ko na naman, na hindi pa nangyayari. So, ayun. Kaya guys, anong sa tingin nyo? Ayun guys, luto ni brother ko, chopped cheese. Ano yan, mga New Yorker recipe. Parang Philly cheesesteak pero ibang construction. Sarap guys. Chopped cheese. Ano yan, New Yorker recipe. Hi guys, meron akong bagong minamarathon na anime. Solo leveling. Astig yan, sobrang astig. Yan na guys, yung umpisa na ni Nika yung ano yung Book Nook. Parang ang hirap umpisahan yan, beba. Yeah, kaya yan. Parang hindi ko alam pa paano ko mag-uumpisa niyan.
And guys, nanood ako ng ano. Ba to? Solo leveling. So, ayan na po siya. Lapit na yan. Yeah, I think so. Alright guys, first day ng aking week 6 sa training ko sa dialysis. Feeling ko nga nagwo-work na talaga ako eh. Oras na, 8 o'clock na. Medyo dumami yung census ng dialysis patient dito sa facility na to, kaya medyo napasabak kami lahat. So, ayun, ang week 6 ay it's all about medications. So, hindi ko pa masyado, well, nakakapagbigay na ako. Yung mga Mircera, Venofer, mga ganun. And sa treatment, masaya ako kasi somehow naging comfortable na rin ako mag-connect, mag-recirculate, mga ganyan. Kumbaga parang kapako na guys. Kahit medyo hindi na ako i-guide. Masaya na ako dun. So, Wednesday, nagpaalam ako sa preceptor ko kasi supposed to be off unit dapat ako ngayon kasi ang dami kong modules na tatapusin itong week 6, 40 modules. So, bukas may online class ako. Sa Wednesday nagpaalam ako, sa bahay na lang ako. Kailangan ubusin ko yun eh. Para Friday, hands-on na lang ako ulit. Sabi niya sa akin, yung preceptor ko, tutok kami sa mga medications, yung pag-print ng mga label, mga ganyan. So yun, so far so good. Yun naman sasabi ko. Ito na yung tinatapos ni Nika, guys. Scissors, markers, crayons, Such an artist. having a place for where your Artist art is. yarn. Artist yarn. This is my house. Artist yarn. One is the junk drawer that holds pencils Okay, for fine.